Hinigpitan ng seguridad sa New Bilibid Prison matapos ang pagsabog ng granada sa loob mismo ng maximum security compound kahapon. May hawak ng suspect ang mga otoridad at isang tinitingnang anggulo sa insidente ng gang war. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Naka-red alert ang buong maximum security compound ng New Bilibid Prison matapos ang pagsabog ng granada. Nakunan pa raw ng CCTV ang mismong pagsabog, bagamat hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang video. Base raw sa video, ayon sa Muntinlupa Police, isang lalaki ang naghagis ng granada sa grupo ng mga inmate na nag-jogging malapit sa isang tindahan sa Alternative Learning System o ALS building. Pero tumalbog ito nang tumama sa isa sa mga inmate at napunta sa isang konkretong tapunan ng basura. Dahil kulob, hindi raw gaanong malakas ang pagsabog. Pero 6 na inmate pa rin ang nagkaroon ng mga mababaw na sugat sa balikat, dibdib, braso at iba pang parte ng katawan. Karamihan sa kanila ay mga miyembro ng Batang City Jail. Hindi raw kita ang mukha ng suspect dahil nakatalikod sa CCTV. Pero ayon sa ilang saksi, kapwa inmate din daw ito. Hawak na siya ng pamunuan ng NBP pero hindi muna tinukoy ang kanyang pangalan at grupo sa Bilibid. Iniimbestigahan pa. Pero sir, may CCTV naman, di ba? Actually, wala pang inaamin. So, meron lang sa aming nagbigay ng impormasyon na pwedeng maging ito ang aming suspect. Kasi everybody sa suspect. Inaalam na rin kung paano na ipuslit ang granada sa loob. That's the more crucial portion of the investigation. Paano nagkaroon ng granada sa loob. Bukod sa NBP at PNP, may hiwalay ring investigasyon ng NBI. Sa ngayon, ang tinitingnan nating motibo, maaaring may kinalaman to sa gang war. Ganun. Sir, ano-anong grupo yung mga nandoon sa site na nangyari? Actually, yung mismong lugar na pinangyarihan, mixed group yan eh. Andyan ang BCJ, Batang Cebu, Batang Mindanao, and other groups. Pansamantala nang binawi ang lahat ng pribilehiyong ibinibigay sa mga inmate, kabilang ang dalaw. Patuloy rin ang mga surprise inspection sa mga gusali para sa mga tagong armas ng mga preso. Cesar Apolinario, GMA News.